nice car, the Mitsubishi. Oh, Royal Blue. No, I forgot. when I come back there, I'll be like, I thought. It's beautiful. It's the SUV. Good for them. No, it's good for them because they're big. Oh, it's an SUV? Yeah. Well, bigger than the Acura? No, no. No, it's like a hybrid. Yes, hybrid. Basically, you can get in the back seat and then you have the back behind you. And the seats like that. So you will surrender. Right? Yeah. Bakit ko kayo itinawid ng kalsada? Kumusta nga pala kayong lahat? Dahil meron akong ipapakita sa inyo na isang dagdag kaalaman. Particular ito sa mga taga Toronto or Kalakhang or Kabuuang Ontario. Makikita nyo itong gagawin ko sa dagdag kaalaman. Nakikita ninyo, ito yung ibinigay sa akin ni Jerry na Honda. Kita nyo walang plate. Sandali lang. Ang dami na naming sakyan, ano? Kaya pa naman ng isa pang sakyan, isa pang pickup truck. Pero importanteng malaman din na may batas din dito, ordinansa, kung may limit kung gaano karami ang nasa driveway. At may limit din, ang laki ng driveway, kailangan mas malaki ang lawn. Kasi nakikita ninyo, halos malaki na yung driveway kaysa sa lawn. Are we in trouble? I don't think so. Pero ito muna pag-usap tuunan natin ng pansin. Yung pala naririnig ninyo, liliko na siya, ay yung taga-hasa, taga-tala. Sana nakuha ko yung pagiti niya sa akin. Dying trade. Maraming mga dying trade at maraming mga trades na unappreciated na dito these days. Siguro kasabay ng panahon yun, ng pag-usad ng panahon. Sooner or later, pati ako mag-fade na rin. Sandali. Tutuloy ko yung sinasabi ko na baka makapulutan nyo ng konting kaalaman. Makakapulutan nyo sigurado, karamihan sa inyo. At dun sa mga nagsasabi, alam ko nang gagawin nila kay. Well, good for you. Nakikinig niyo ba ako? Okay naman siya. Amoy matanda. I don't wanna sound hindi ko na appreciate to. I do. Hindi ko na, siguro pang-apat ko na to na tatlo na nabigyan ako ng sasakyan. And man, these are the things na na-appreciate nyo talaga. Siyempre, iba-ibang uri ng mga sakyan. May bulok na, may talaga naman na katulad ito. This is 2003. Matanda ito sa aking kay Juniorita ito ng couple 3 years. Okay? Pero maganda pang takbo, maganda lahat. It's really an advantage kapag marunong kayo tumingin sa sakyan. I'm not saying na walang pag-asa yung mga hindi. Wala akong kalam-alam sa sakyan. Pero, natuto ako. At hindi ako bata nun. May edad na ako nung natuto. When I mean, alam mo naman tayo, late mag-mature na ng mga Pinoy, di ba? Magkaiba mga
chapter ng mga buhay ko dito sa North America, and yun ang balak kong ipakita sa inyo. Gusto kong i-share. Siyempre, limitado. Pero, gusto kong may pakita sa inyo. At para malaman nyo na, hey, hindi lang pala ako nag-iisa. Kasi maaaring sa isa nyo ay may pag-iisip na katulad ko, or yung kabataan hindi talaga perpekto, na sa tingin mo wala nang pag-asa, yung mga ganong bagay. Pero I like to share that sa inyo. Pero kung share ko yon, kailangan ko paghandaan yung channel ko, kasi right now I'm being attacked by so many times mga usernames. Hindi ko na sila nabibilang ko naman sa aking kaliwang kamay. Pero I know marami pang darating sa kanila. Hindi nyo nakikita yung sa page ko kasi hindi nadi-delete ko yon. Hindi lang delete, ang tawag doon yung natatanggal ko sila, na shadow ban, yun, nabablock ko sila sa channel. Pero kapag nag-post ako sa ibang channel na mga tinuturing kong kaibigan online, or gusto ko yung channel nila, doon ako na-attack. And although wala akong notification sa mga ganun, pero may mga times na they will like it or they put heart nung content creator ng mga binibisita kong channel. Pero pag chinek ko yon, I see na merong post. There 3 usernames ang nandun, and alam ko may iba pa na nadi-delete, although alam ko may record ako sa kanila para mahabol ko. Pero yun ang 3 usernames so far ang aking alam na and I think magkaiba sila kasi they're talking about different things, and I know kung ano yung pinagmulan nun kasi nga I talk and we would have discussion, and they're not matured enough na makapag-exchange ng isang mature na discussion. Argument is actually healthy, pero it's how you handle it. At napakaraming isip bata sa YouTube, mga Filipinos sa YouTube, and I just nalalaman ko na yun ngayon. Kaya I gotta do something about that. Pero sa ngayon, lumawig na ako, Heto. Let's check. Pinifeel ko pa itong may ingay ako naririnig dito. It's a steering wheel. Pero so far so good. Ito ang problema, napakarami ng sasakyan. Kaya pausad-usad ako dito kasi meron ako narinig narinig din yung more like vibration or click Pero he'll be okay. Ito ang aming little dilemma. Pero sa nangyayari ngayon, that's the handbrake. Lagay ko sa park. Lagay siya sa park. Let's see. Good. Park, handbrake. Halos magkasaling level siya. I have enough space here para mabuksan ko si Caprice. Kasi that car there, that's my baby there. Dalawa. Tapos dito si mother-in-law at dito si Mrs. Well, dyan ako. Kaya itong sasakyan. Hey, we'll see. We'll see kung paano to. Pero ngayon, tinanggap ko. Abangan niyo yung mga videos kung darating dahil ituturo ko sa inyo or papakita ko sa inyo kung paano i-transfer ang pangalan sa isang
old na may-ari papunta sa bagong may-ari kung ibibigay ito. Kasi yung mga ganung bagay ay hindi madali. Magkaiba yun kaysa sa bibilhin nyo ng dealer or bibilhin talaga ng tao, like private sale, gano'n, sell mo privately. Kaya, pero hindi ganun kakomplikado. Ano pa ba sabihin ko sa inyo? Bakit ko nga pala hindi nilagay ang kotse na ito dito sa kalsada para mas madali? Atras, abante, backup, hanggang doon. Ito yung kalaman na sinasabi ko sa inyo. Kapag nag-drive ka dito sa driveway, kahit wala kang lisensya, or ang case na to, wala siyang registration kasi paso na insurance dito. Kung sa driveway ka nagda-drive, hindi ka matitikitan o hindi ka maano ng pulis. Hindi ka mahihinto, magkakaroon ng problema. Kaya again, driveway. Pero kung nilagay ko ito sa kalsada at sa pagbaback ko, let's say na re-rent ako or kung anong masagi ko o masagi nila ako, I have a problem. Dahil hindi lang insurance, hindi lang lisensya ipapakita mo, kundi insurance. And alam nyo naman, hindi pa nakaregister to. Nagpalit, sa pagpapalit, hindi pa kami nagpapalit ito ng nilagay lang niya dito, kanina dinaan, siguro ba in-include ko yung video or sa ibang separate videos yung makikita nyo si Jerry. Of course, I'm gonna ask his permission muna kung okay lang yun. That's okay with him. Tinanggal, kinuha yung kung ano yung mga personal dyan. May naiwan pa nga yung photo ng misis niya. Tapos, yung plate binigay ko na rin sa kanya. Alright? Pero magkikita-kita pa rin kami sa huling dito sa DMV or sa ministry. Just hang out na rin ng madali, konti. Sa Timis. Talk about stories, gano'n. Ngayon, ayokong lumawig. Sa ngayon, yung insurance niya nakatali sa kanyang bahay. Dahil nakakuha na yung pamangkin niya, ibinili nga pala or bumili yung pamangkin niya, syempre sa tulong ni Jerry. Hindi ko na i-elaborate yung kanyang pamangkin. Kaya masaya siya sa kanyang kotse ngayon. I haven't seen it. Pero siguro in 2 weeks, babalik ako doon para mag-service ng property niya. Makikita ko yun. It's a Mitsubishi. I'm not really, it's hybrid, I heard. Hybrid SUV. Ngayon, tanggal na to sa insurance, ipinasa na kagad doon, lipat na kagad doon sa bagong kotse. Kaya ito nung dinala dito, siguro nawala na to ng visa. Now, baling meron pa, kasi hindi ko alam nangyari sa insurance nila, pero I wanna make sure. At sinamantala ko na ito para magkaroon ng, para makausap rin kayo na pag-atras dito, na halos konti lang yung kinuha ko sa kalsada. Pero ang buong idea dito sa driveway. This is the Honda. Right. Ngayon, nasa na ba ako? Again, yun ang buong idea. Kaya kung meron man yung pagkakataon kayo na alam nyo walang insurance or registration ng kotse ninyo and you have this ganitong almost scenario na may malaki kayo, you can drive around, you can drive, squeeze those steering wheel, those tires, makalipat lang, then do it. Or just be very, very careful. I wouldn't suggest that. Pero minsan, a lot of people are risking na even wala silang insurance and they thought na may insurance sila pero late pala ng payment. Therefore, minsan, enough yun para ma-avoid yung insurance ninyo. And find it out, you'll find that they find that only when they get into an accident. Yun ang problema. Yun lang ang masasabi ko. Again, you drive sa driveway, you don't have insurance, hindi registered, that's fine. Pero, at the time of this video, okay, April 2024, it could change. Kaya kung titingnan nyo to in a year from now, which I doubt magbabago kaagad, or even next week, just always back it up. Always double check sa inyong mga tamang ehensya tulad ng DMV dito or ministry. Always check. Huwag kayong aasa sa mga sinasabi ng mga
vloggers o ng mga online, even you think it's legit and you think they're kind and they're nice, huwag kayong maniniwala rin sa mga sinasabi ko dito 100%. But anong purpose nun kung nagsasabi ka? Just to throw you ideas. That way, you can be more prepared para ma-equip ka ng pagiging preparado. Na okay, sinabi nila ka, you know what? I think, niniwala ko sa kanya pero let's me double check. And you do that, okay? Sa mga sinasabi. Anumang mga ano man yun, especially involved ang kaligtasan, malaking halaga. I'll show you a lot of things dito sa mga kapaligiran hardin kasi yung nga sabi ko madalas nabubulol ako, pasensya na. Kung paano ito mag-ayos. Even simple bulaklak na kapag sinabi ko sa inyong daisy or rose, you know what? It could be right. Pero let me double check that. Yung mga ganun, gusto kong makita ninyo at maging habit sa inyo kasi that's what I do. Yun ang habit ko. It's okay to check and listen to people, pero always double check kasi at the end, kayo ang in the end, kayo kayo minsan kayo may kinabang o kayo rin ang mapapasama. Hope that makes sense sa inyo. At hanggang dito lang muna. Lubhang mahaba na to. At meron pa akong iba. Pero expect a big change sa aking channel. I have a lot of, not a lot of views kung nakikita nyo bawat channel. Pero I'm slowly gaining. And sabi nga mag-perform ka. Doesn't matter kung isang nanonood or 100, which is my case, somewhere in between. Kapag maganda-ganda yung title, I guess yung content. Pero I'm not going anywhere, guys. You may not be able to post sa aking mga videos in the near future dahil paghahandaan ko ito, and the more I stay here, the more I will share you stories na you may find interesting. Kasi bakit? Pare-pareho tayong mga immigrant, karamihan sa atin. At I think more and more ang aking audience na tinatarget ay yung sa Pilipinas na gustong mag-abroad, lalo na dito sa North America. Pag sinabi ko North America, Canada at America, at yung mga nandito na, at yung mga nandito na, yun ang ma-offend kong madalas kasi karamihan sa kanila at nangyayari na yun. That's my buddy there. His name is Shaw. Dalawa ang kanyang truck. He's a tradesman too. One time, sabihin ko sa inyo, binayaran niya ako sa pag-snow clearing. Sabi ko wag na, pero we have an agreement kasi may isa pa siyang bahay na inaayos na kailangan ng service din. Man, pagdukot niya ganito kalaki. Literally naka-bulge dito lagi yung kanyang pera. Some iba tayo. Some preach about card, some they don't believe in card. I think that's another discussion. Okay, pero he's the guy that always carries cash. Kaya sigurado iyak yan kapag kinuha niya yung kanyang stuff din at nalaglag yung kanya. Nah, that's not gonna happen. He's too smart. He's too careful for that. Alright, hanggang dito na lang. Teka, may naiwan ba akong ano? Wala. Yung nga, mga taga Canada dito, I'm telling you, be prepared kasi you will see some of my videos slowly na nakikita niyo na, oh, I don't agree with him, he's crazy. Pero, I'm telling you, I'll do it. Sabi ko nga kay Mrs. T at sa mga bata, I'll do it, anak. I'll say things na kakaiba. Mababago or iiling kayo sa mga sasabihin ko. Pero, that's fine. That's fine. Na malaman yung may iba namang Pilipino dito na halos pare-pareho sa nakita ko sa dami kong mga channel nakita. It's just same old thing. Pero I'm not here to start anything. I just want to show you na may Pinoy dito na immigrant na ito ang pananaw niya. This is how he wear his clothes. This is how he likes his pants. Madumi. Flannel. Plaid. And you know, hanggang sa muli. Oh, no. Padayon, kaibigan. Padayon.